Good morning mga kapatid sa KYMC and muli welcome sa ating Sunday service. Welcome sa inyong lahat dyan at sa lahat ng nakikinig ngayon sa online. Good morning sa inyong lahat and God bless. So ngayong araw ay mapag-aaralan natin ang tungkol sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 12 hanggang 14. So kung meron kayong Biblia, sabay-sabay natin itong basahin. Muli sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 12 hanggang 14. Ito ang sabi sa verse 12. Sinabi naman ni Jesus sa mga naganyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salusalo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila, at masusuklian na ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa araw na ito. Muli Ama, dinadalangin namin ang kapangyarihan mo Panginoon, kapangyarihan ng banal na Espiritu Panginoon, na siyang sumasakop sa bawat isa Panginoon, ng nakikinig at maging sa tagapagsalita Panginoon, at kumikilos at nagbibigay sa amin Panginoon ng pagkakaisa. Nawa Panginoon, mabuksan nito ang aming mga puso at isipan Panginoon sa pangunawang espiritual. Kami makapagpahayag at makapakinig Panginoon ng iyong mga salita. At ikaw ang mapapurihan, maitaas, madakila sa gawain ito. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So muli mga kapatid, ay basahin ko. Ito ang sabi ni Jesus nang siya ay anyayahan sa isang salusalo, sa isang piking. Sabi niya, huwag daw natin gawin yung typical na ginagawa ng mga tao. Na kung saan, syempre kapag naghanda ka, alam naman natin palagi kung sino yung ating mga iimbitahan, di ba? Madalas kapag meron kang kaarawan, iimbitahan mo yung mga nag-i-invite din sa'yo kapag kaarawan nila. Kapag meron kang handaan, kapag meron kang okasyon o meron kang piyesta sa inyong tahanan, ang aanyayahan mo ay yung mga taong may pakinabang sa iyo, na makakaasa ka kapag kinailangan mo sila or makakaasa ka na iimbitahan ka rin nila sa kanilang mga handaan. It's sobrang typical yan sa ating mga tao, di ba? Kung saan yung mga kamag-anak, yung mga kakilala, yung mga kaibigan, especially yung mga may yaman or may kaya sa buhay, di ba? Lalo na kapag yung pagkain laging masarap, kapag pumupunta ka doon sa handaan ng iba, laging masarap, naaalala mo sila kapag ikaw yung naghahanda para next time na magkaroon sila ng handaan, iimbitahan ka rin nila palagi. So it's a typical idea ng pakinabang. Give and take. Diba? Parang nag-e-effort ka sa isang bagay na alam mong merong kapalit, merong sukli, merong kang kapakinabangan pagkatapos. Minsan hindi naman masamang tignan. Diba? Minsan hindi naman masamang tignan. Actually, kung titignan mo mabuti, wala naman tayong masamang ginagawa sa mga ganong bagay. Ang nais lang ipahayag ni Jesus dito, hindi ito nagiging masama, kundi nagkakaroon ng walang kapakinabangan ang mga bagay na ito sa langit. Nakukuha ba natin? Walang kabuluhan ang mga bagay na ito sa mga taong nakatingin sa kaharian ng langit. Kung yung invitasyon dito sa lupa, yung handaan ng meron yung iba dito sa lupa, yung masigit na mas mahalaga sa atin kaysa yung invitasyon doon sa langit.
So, madali lang sumunod dun sa yung nga tinatawag na give and take. Sabi niya, wag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, sabi niya, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Ito yung mga taong nag-aantay na mag-aanyaya sa kanila. Dahil madalas, siyempre, kung wala naman mapapakinabangan sa kanila, wala naman mapapala yung ibang tao sa kanila. Diba? Hindi lang naman yan. Hindi naman kailangan lumpo o pilay o bulag yung merong kapakinabangan. Meron din siya nabanggit dito, yung mga mahihirap na wala naman ka namang mapapakinabangan sa kanila. Ang mahirap sa ganitong mentality, mga kapatid, minsan nakala natin sa paningin ng Diyos, nagiging mapagbigay tayo. Diba? Minsan nakala natin sa paningin ng Diyos, nagiging giver tayo na tao. Na hindi tayo nang hinayang sa mga bagay na meron tayo para sa kapakinabangan ng iba. Pero kung tutuusin at kung susuriin at titignan mabuti, tayo lang din naman yung nakikinabang dun sa bagay na binibigay natin. Dahil madalas bago pa natin yun ibigay, iniisip na natin kung paano yun babalik sa atin. Sabi niya, kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang hinighlight dito ni Jesus at malinaw niyang pinapahayag, ang magiging gantimpala sa iyo ay sa muling pagkabuhay ng mga banal. Meaning, mga kapatid, ang gantimpala sa pagbibigay ay hindi yaman din dito sa lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay nagbigay, ang nililinaw ni Jesus dito, maging magaan sa iyo ang pagbibigay ng walang kapalit. Maging magaan sa iyo ang pagbibigay nang hindi ka nag-iisip ng kapakinabangan bago mo iabot o bago mo ibigay o bago mo ilaan itong bagay na mahalaga sa iyo. Lalo na if it has a value, di ba? Pag malaking bagay, pag may value, ano bang magiging balik sa iyo niyan, di ba? Buhay na natin yung ganitong klaseng pananaw. Ugali na natin. Nakita na natin sa maraming henerasyon, nakalakihan sa paligid natin. Mahirap yan alisin. At mahirap minsan tanggapin dahil hindi mo kayang isipin na ganun tayo. Hindi natin kayang isipin na meron tayong ganung pag-uugali. Pero madalas, mga kapatid, ganun tayo. Isa itong paglilinaw sa atin ng Panginoong Hesus na ang gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal sa langit ang masigit na mahalaga kaysa mga bagay na kapakinabangan dito sa lupa. Yun ang gusto niyang ipaisip. Hindi yan babalik. Hindi yan upang mas marami tayong magpakinabang na masamsam dito sa lupa, na makamtan dito sa lupa. Kundi wag tayong mag-isip na may babalik. Kung maghihirap ka dahil dun sa binigay mo, maghihirap ka. Kung magtitiis ka dahil dun sa binigay mo, magtitiis ka. At magtitiis ka pa ng marami sa mga susunod mo pang pagbibigay. Dahil hindi susuklian ng mga tao yung binibigay mo dahil hindi nila kaya. O hindi ka nila kayang suklian. Neither minsan hindi nila ma-appreciate yung ginagawa. Diba? Yun yung gusto niyang imin sa atin. Parang sa pagbibigay at sa pakinabang, talo ka. Wala kang gain. Wala kang magigain na material sa mundo. At huwag mo nang iisipin pa na may magigain ka or may magpapaluwag sa nararamdaman mong kawalan.
Dahil hindi yun yung gusto niyang isipin mo. Ang gusto niyang isipin mo, yung pagpapahalaga mo dun sa kaharian, dun sa gantimpala na iyong matatanggap sa muling pagkabuhay ng mga banal. Pero mga kapatid, ngunit sa iba, yun nga, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga sa iba ay yung kapalit ng kanilang mga ginagawa at ibinibigay. Minsan sobrang tigas pa ng puso natin dyan sa paggawa ng ganyan. Sobrang dalubhasa pa ng isip natin sa paggawa ng ganyan. Sobrang offended pa natin kapag hindi tayo nakinabang dun sa inilalabas natin. Dun sa inilalapag ng ating kamay. Sobra tayong nasasaktan. Sobra tayong nag-iisip. Sobra tayong parang nadadaig or natalo or nainsulto or nainis. Sabi ko nga dati, di ba, yung ginagawa mong mabuti na para sa Diyos, huwag mong hayaang madungisan ng kasamaan. Na parang hindi mo yun sa Diyos ginawa nung yung ginawa mong mabuti is binigay mo para sa Kanya. Tapos bukas makalawa kapag iniisip mo na yung pakinabang, parang hindi na para sa Kanya yung ginawa mo, kundi para sa'yo na. Diba? Tapos doon nag-uumpisa yung galit, doon nag-uumpisa yung puot, na wala kang nabawi doon sa mga ibinigay mo. Ang mga halaga sa iba ay yung kapalit ng mga ginagawa at kanilang ibinibigay, ang mag-isip ng kapakinabangan at magsarado ng puso. Diba? Yung magsara ng puso, parang expertise mo na. Yung hindi tumulong kapag hindi ka makikinabang. Expertise mo na. Yung mapunta ka sa mga taong mapapakinabangan mo, pero hindi makikinabang sa'yo. Expertise mo na yung mapansin ka agad kung saan yung biyaya na meron kang matatanggap at lumayo dun sa kung saan kailangan mong tumulong. Ganun tayo. Ganun yung puso natin. Ganun tayo kadilim mamuhay. Oo, hindi masama sa paningin natin, hindi masama sa paningin ng tao, hindi masama dito sa gawain sa mundo, pero walang kapakinabangan sa kaharian ng Diyos ng lahat ng ating ginagawa. Kaya mga kapatid, ang inyong mga ibinibigay ay hindi babalik sa inyo kailanman liban sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Is it a great message, di ba? Ang inyong mga binibigay ay hindi babalik sa inyo liban sa kapakinabangan ng muling pagkabuhay at biyaya at gantimpalang mula sa kalangitan at sa kaharian ng Diyos. Hindi material na bagay dito sa lupa. Hindi ninyo yun mapapakinabangan pa yung inyong mga ibinibigay. Ang ibig ko lang sabihin, ibigay natin yan ng buong puso at hindi naghahangad ng kapalit. Matutunan natin yung gawin. Hindi ang pagbalik niya ng mahalaga, kundi ang buhay na walang hanggan. Kuya, tama ba na hindi yun babalik sa'yo maging material na bagay dito sa lupa? Bakit yung iba? Pinagyayaman naman ng Panginoon dahil mapagbigay sila. Mga kapatid, linawin ninyong mabuti yung kaisipan na yan. Sabi ko nga, daluyan lang tayo ng biyaya. Kapag sinabing daluyan ka ng biyaya, di ba? Dumadaloy lang sa'yo yung blessing. Hindi ito question na kung gaano kadami or kakunti yung meron ka. Kapag blessed ka sa Panginoon, it doesn't matter kung mayaman ka or mahirap ka, hindi yun yung basihan.
Ang basihan is kung dumadaloy sa iyo yung blessing at napupunta ito sa kung sa kanino ito'y binalalaan ng Panginoon. Kaya konti yung naibibigay mo. Kung dinadaluyan ka ng Panginoon, bless ka. Kung marami yung dumadaloy sa iyo at madami din yung natutulungan mo, bless ka. Pero kung konti ang meron ka at marami ang meron ka, pero wala kang dumadaloy sa iyo at wala ka ibinibigay dun sa mga minamahal ng Panginoon, walang blessing doon. Hindi yung larawan ng pagiging blessed. Mga kapatid, kaya huwag nating isipin. Huwag nating isipin na mali yung kaisipan na pag nagbigay ka, lalo kang mabibless. Na ang ibig sabihin sa iba, lalong dadami yung yaman mo, yung kapakinabangan mo dito sa mundo. Mga kapatid, daluyan lang tayo. Daluyan ka lang. Yung nabibless ka man, nabibless ka dahil marami kang ibinibigay at maraming dumadaloy sa iyo. Pero hindi ka nabibless para angkinin yung blessing na pinadadaloy sa iyo ng Panginoon at angkinin mong iyo lang. Hindi yung larawan ng pagiging blessing. Ng pagiging blessed, mga kapatid. Hindi ang pagbalik sa atin ng blessing ang mahalaga. Ang mahalaga sa atin yung buhay na walang hanggan. Pero sabi ko nga kanina, ngunit mahalaga sa atin, mas mahalaga sa atin ang kapakinabang, ang pagbibigay ng may kapalit, ang pagbibilang, ang pagko-compute, ang pag-iisip kung saan ito nailalaan. Kaya kanilinaw kanina nitong talata, sabi niya, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga pilay at ang mga bulag. Sila yung mga minamahal ng Panginoon. Ngunit kung umaasa tayo na sa bawat lakas, at sa bawat salapi, at sa bawat pagtulong, ay meron tayong matatanggap na kapakinabangan. Ito isang bagay na walang mali sa iyo, pero walang kapakinabangan sa kaharian ng langit. Walang kabuluhan sa kaharian ng langit. It's just a give and take. Nagbigay ka, nakinabang ka, nagbigay ka, nakinabang ka. Kaya't huwag kang magagalit. Kapag alam natin yung ginagawa natin, napapakinabangan din naman natin, huwag tayong magagalit kapag nagkukulangan tayo. Minsan nga, mas malaki pa yung natatanggap mo sa ipinagkakaloob mo. Mas malaki pa yung nare-receive mo, yung napapakinabangan mo sa iba, kaysa sa kaya mong ibigay. Pero hindi natin yun iniisip. Hindi natin yun pinapahalagahan na parang mas matuwa tayong magbigay dahil may mas nagbibless sa atin na masigit na ibang tao. Binibless nila tayo sa paraang hindi natin sila kayang tumbasan. And in the same way, magbless din tayo ng iba sa mga taong hindi kayang tumbasan yung kaya nating ibigay. Kung magpapatuloy tayo sa ganitong kaisipan, andoon na din ang lahat ng kabuluhan ng ating pinagpapaguran. Ulitin ko, kung magpapatuloy kayo sa ganyang kaisipan, andoon na rin lahat ng dahilan at kabuluhan ng lahat ng inyong pinagpapaguran. Nag-aaral ka man ngayon, may pangarap ka man na trabaho, may pangarap ka man na future, may pangarap ka man, nagka-graduate ka man, nagtatrabaho ka man, kung ganoon ang ating kaisipan, yung lahat ng iyong pinagpapaguran, yung lahat ng kabuluhan ng iyong ginagawa, andoon na yung lahat ng kabuluhan noon. Yun lang yung kabuluhan niya. That will defines everything you do. Oo, napakalaga ng pagtulong, lalo na sa mga mahal sa buhay. Pero kung tutuusin, marami rin bagay tayong sinasayang sa ating buhay. Marami rin tayong biyayang sinasayang na ating natatanggap. Hindi naman napapakinabangan. Hindi naman para sa ikauunlad ng salita ng Panginoon, ikalalawak ng salita ng Panginoon.
Sinasayang lang natin sa walang kabuluhan. Mga bagay na pangarap na walang katapusan. Kaya tayo nagpapagod, kaya tayo nagpapagal. Maybe 90% ng pinagpapagalan natin para lang sa mga bagay na walang kabuluhan sa langit. May kabuluhan, ulitin ko, may kabuluhan dito sa lupa. Hindi ko sinasabing walang kabuluhan dito sa lupa. Pero yun lang yung magiging cycle niya. Hindi siya nagkakaroon ng kabuluhan sa langit. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapagal ngayon at abala sa marami pang bagay na nasa mundo lang na ito mahalaga. Kaya nga, mag-ingat tayo sa ating mga sarili at sa bawat laman ng ating mga puso. Isipin nating mabuti yung laman ng ating mga puso, yung mga desire ng puso natin kung saan yan nakatuon. Ano ba yung kabuluhan ng mga bagay na nilalaman yan, na mga interest niyan, na mga nais niyan? Mag-ingat tayo doon. Mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Kagaya ng talinhaga ni Jesus, sa mga kasunod na talata nitong Luke 14, 12-14, sa verse 15, itong sabi, narinig ito ng isang kasalo niya roon, at sinabi sa kanya, mapalad ang mga makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salusalo at marami siyang inaanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw. At kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanya ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod. Naisip dito ng Panginoon na anyayahan yung mga taong walang pakinabang sa kanya. Hindi siya masusuklian. Hindi siya mabibigyan ng kapalit dun sa biyayang kanyang ibibigay. Magmadali ka sa makikipot na daan ng lungsod. Isama mo rito ang mga mahihirap, ang mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ako na po ang iniutos ninyo. Ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So kagaya nga mga kapatid ng talinghagang ito, nang dumating ang oras ng handaan, mas iniibig pa nila ang kanilang mga kaabalahan sa halip na dumalo sa paanyaya sa kanila ng Diyos. Ito yung tinutukoy ko kanina. Makabuluhan lang yung mga bagay na ating pinagkakaabalahan dito sa lupa. Sa kanila, makabuluhan yung kanilang mga naging dahilan bakit hindi sila makakadalo. Pero lahat ng yun, hindi nagkaroon ng kabuluhan sa langit. Hindi nagkaroon ng kabuluhan sa paanyayang ibinigay sa kanila. Kaya isipin ninyong mabuti yung laman ng inyong puso, yung mga desire ng inyong mga puso, yung inyong mga sarili. Baka yung ating mga pinagpapagalan, yung ating mga kaabalahan, ay umiikot lang dito sa kapakinabangan ng mundo at kapakinabangan ng ating mga sarili. Kaya tumawag ang Diyos ng iba, ang mga mahihirap, ang mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Na siyang nais din niyang tawagin natin. Sa paraang imbitahan natin sila at bigyan dahil sila yung mga taong hindi makipagbabalik ng biyayang
ating ibinibigay ng pagtulong na kanilang matatanggap na hindi nila kayang suklian or masusuklian. Dahil ito'y nagbibigay ng kabuluhan sa kaharian ng langit na makasalo tayo sa hapagkainan ng Diyos. Doon sa kaharian, sa muling pagkabuhay ng mga banal. Malinaw ba mga kapatid? Kaya't ingatan ninyo yung inyong mga desire. Ngayon pa lang, bata pa kayo, high school pa lang kayo, college pa lang kayo, or nagtatrabaho man kayo ngayon, o meron man kayong pamilya ngayon, isipin ninyong mabuti kung lahat ng pinagpapaguran ninyo ngayon, lahat ng inuumpisahan ninyo ngayon, mayroon bang para sa Diyos? Meron bang para sa kaharian niya? Or baka nagpapagod lang kayo para sa inyong mga sarili? Na makamtan natin yung ating mga kagustuhan. Oo, walang mali doon dahil iyan ay may kabuluhan dito sa lupa. Pero walang kabuluhan sa kaharian ng langit. Kaya yung inyong mga pagsusumikap, di ba? Yung mga inyong pagsusumikap, kung inisipin na ninyong mabuti, paano ninyo magagamit someday sa kapakinabangan sa paglilingkod sa Diyos? Kasi kung wala naman yan, magiging kabuluhan doon. Then para lang sa atin yan, para lang sa inyo yan. Kung hindi kayo magpapagamit, kung hindi niyo yan papagamit sa Panginoon, nasa inyo lang yung kapakinabangan yan. Dito sa mundo, may kabuluhan. Oo, hindi ko yan tinatanggalan ng kabuluhan. Pero dito lang yan sa mundo, may kabuluhan. Hindi ko sinasabing masama din yan. Pero dito lang yan sa mundo, may kabuluhan. Naintindihan ba ninyo mga kapatid? Kaya tumawag ang Diyos ng iba, ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga bulag at mga pilay. Mga taong maluwag na nag-aantay ng paanyaya. Gayon din ang sino mang handang dumalo ay inimbitahan. Dahil maluwag nilang tinanggap yung paanyaya ng walang kaabalahang pinapahalagahan dito sa lupa. Madali lang ba nilang tinanggap yon dahil mahirap sila? Hindi. Sabi ko nga kanina, yung larawan ng pagiging blessed is hindi nakabase sa kung gaano karaming pera or salapi or yaman yung meron ka. Ang larawan ng pagiging blessed is pagiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Gayon din ang sino mang handang dumalo. Dapat tayong mag-ingat. Dapat tayong mag-ingat sa ginhawa ng buhay. Kapag dumating tayo sa buhay ng kaginhawaan, or hindi nating namamalayang nandun na tayo sa buhay ng kaginhawaan. Ano ba yung kaginhawaan, di ba? Wala naman maginhawang sitwasyon na nangyari sa buhay natin araw-araw. Kahit pagano kadami yung salapi at yaman ng tao, marami siyang stress, marami siyang struggle, marami siyang iniisip, marami siyang problema, marami siyang pagsubok na pinagdadaanan. Pero yun yung parting gaano man karami yung kanyang yaman, umiikot lang sa mga bagay dito sa lupa. Mag-ingat tayo sa ganong klase ng kaginawahan at sobrang kapakinabangan dito sa lupa. Yun yung kaginawahan. Marami man tayong stress, marami ka mang yaman at kakaunti, sobrang dami yung iyong kaginhawaan, nakikinabang ka. Sobrang marami kang kapakinabangnan dito sa lupa, bunga ng sarili mong pagpapagal. Mga bagay na wala ka rin naman ginagawang makabuluhan, na mga bagay na may pakinabang or may kabuluhan sa langit. Dapat tayong mag-ingat sa ginhawa ng ganong buhay. Kung ang mga dukha na iniibig ng Diyos ay nakakalimutan na natin, paano pa kaya ang Diyos na nag-aanyaya sa kanila? Hindi ba't ibig sabihin lang na nakakalimutan din natin talaga siya? Sa pamamagitan ng nakakalimutan o sa dahilan ng nakakalimutan natin yung mga dukha, yung mga nangangailangan na iniibig niya.
Baka sa sobrang ginhawa natin, wala na sa isip natin ang tumulong at magbigay. At marami rin sa ating mga yaman, ang mga walang isip na lang din nating sinasayang. Napupunta sa walang kabuluhan or pag-aaksaya or pagsasayang na minsan hindi man lang natin pinaghihinayangan. Dahil wala sa ating kaisipan ang tumulong. Dahil wala sa ating kaisipan ang kaharian ng langit. Na yun ang mahalaga. Na kung maglalaan ka ng mga bagay na meron ka para doon, kahit pa mag-suffer ka, kahit pa maghirap ka, di ba? Kasing katumbas ng value na natatanggap mo. Yung tipong meron talagang sense sa'yo yung ibinibigay mo. Hindi lang bastang maliit na bagay porket walang kabuluhan sa'yo yon. Maluwag sa'yong ilabas yon. Maglabas ka ng hindi magbibigay ng comfort sa'yo or may magbubunga ng pagtitiis mo. Pagtitiis sa mga maliliit na bagay na hindi mo man makamtan, maipagkaloob mo lang sa pagtulong sa iba. Kahit hindi mo na pakinabangan. Ni kakaunting maliit na bagay, hindi ka nagsasayang ng meron ka. Dahil mahal mo ang Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Or mahal mo yung ibang tao na minamahal ng Diyos. Makatulong ka lang. Makapag-abot ka lang. Makapagbigay ka lang. Makapagmahal ka lang. Makaibig ka lang. Baka sa sobrang ginhawa natin, wala na sa isip natin ang tumulong at magbigay. At puro na lang pagpapayaman sa sarili. Status. Krisyanong status. Diba? Puro estado lang ng buhay. Kung anong makita sa'yo. Kumusta ka na ngayon? Ano nang narating mo ngayon? Ano nang level ng buhay mo ngayon? Na naglalayo sa'yo sa mga taong iniibig ng Diyos para anyayahan mo sila sa buhay mo. Palayo ng palayo. Minsan kung mo man silang nakasama, nung nandun ka pa sa ilalim, bukas makalawa, lumayo ka na sa kanila at iniwan sila. Dahil wala silang kapakinabangan sa kung anong meron ka na maibibigay mo kapag binigyan mo sila. Maghahanap ka ng mga taong mapapakinabangan mo kapag sa kanila ka nag-abot, kapag sa kanila ka nagbigay, kapag sa kanila ka tumulong. Sabi ng Panginoong Hesus, kung iibigin mo lang yung iibig din sa'yo. Anong kantipala yung makakamtan mo sa langit? Wala. Baka sobrang ginhawa na natin, wala na sa isip natin ang tumulong at magbigay. At marami rin sa ating mga yaman ang walang isip nating sinasayang. At hindi natin pinapahalagaan. Tandaan natin na daluyan lamang tayo ng biyayang ating tinatanggap mula sa Diyos. At dadaloy pa yan. As long as hindi natin hinahayaang magsara yung kamay natin at puso natin sa iba. Yan ang larawan ng pagiging blessed. Hilingin mo man sa Diyos ang kahit na ano, ibibigay niya. Hindi kagaya ng biyayang binibigay ng dyablo na kung saan tao ay nagiging makasarili. Sobrang dami pa ng biyayang dumadating sa kanya at mas lalo pang nagiging tikom yung kanyang puso at kamay sa pagbibigay. At nagiging bukas sa kapakinabangan. Hindi sa dami o konti ng meron ka masusukat ang biyaya ng Diyos sa iyo, kundi sa kung paano ito dumadaloy sa mga minamahal niya. Ang nagpapahalaga sa kaharian ng langit, ay binibigay ang lahat ng nasa kanya, maski kakaunti o marami.
At lahat ay ginagantimpalaan ng Diyos at hindi nagkukulang kailanman. Lahat ay sapat at umaapaw sa biyaya ng Panginoon. At higit pa rito, busog na busog din ang puso nila sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kanilang kapwa. Namumutawi yung kanilang puso. Namumulaklak yung kanilang puso sa maraming pag-ibig at saya at kaligayahan na hindi makakamtan ng kahit anong yaman, marating man ng tao ang nais niyang marating na walang katapusan. Ipagpilitan niya mang abutin, walang katapusan ang kanyang hinahangad. Pero yung mga taong natagpuan ng kaharian ng Diyos ay nakontento sa kapaginabangan at nagiging masaya at tunay na nagiging maligaya dito sa mundong ito dahil natupad nila ang nais ng Diyos na umibig sa Diyos at umibig sa kapwa. Yun ang kanilang ligaya, yun ang kanilang kasiyahan. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming narinig sa oras na ito, Ama. Gumising nawa ito, Panginoon, sa aming mga pusong natutulog, mga pusong sarado, Panginoon, sa hindi pag-ibig sa iyong mga minamahal. Nang sa gayon, Ama, maging daluyan kami, Panginoon. Hindi lang ng iyong biyaya, kundi ng iyong walang hanggang kaligayahang ipinaparanas sa mga taong nagbibigay ng walang kapalit. Nagbibigay na walang hinahanap na kapakinabangan. Kaligayahang hindi makakamtan, Panginoon, ng kahit anong material or matutubasan ng kahit anong material na bagay dito sa mundo. Kaligayahang hindi mararating, Panginoon, ng sobrang pangarap sa mundo ng mga material or kayamanan, Panginoon. Kaligayahang ikaw lang, Panginoon, yung makakapagbigay. Na inilaan mo, Panginoon, sa iyong kaharian, sa muling pagkabuhay ng mga sumampalataya sa iyo. At inanyayahan mo, Panginoon, sa iyong hapag. Maraming salamat, Ama, sa iyo lang lahat ng kapurihan, kadakilahan, kaluwalhatian at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. God bless you sa inyong lahat, and nawa ay patuloy kayong biyayaan ng Panginoon ng salita niya at lalo pa kayong lumago, mga kapatid. God bless and happy Sunday and morning sa inyong lahat ng nandiyan. See you ulit sa mga susunod na linggo.